Alright, so sobrang trending nitong laban nila na to at ilang araw na akong tinatarantado ng mga tropa ko. Sinesendan nila ako ng mga spoiler kaya papanoorin ko na para hindi na ako mabwisit. Parehong mga halimaw at mga demonyo. Demonyo to, kaya panoorin natin kung ano yung laban na to, men. This was uploaded a day ago. 2.1 million na, no? Damn, okay. Pakiramdam ko, sobrang saya naman. Mahaba lang yung flight ko galing Colorado. Pero, syempre masaya. Nakikita ko yung mga kapwa MCs ko. At eto, ano na naman tayo, one-way trip to hell. Tangina mo, si MP3 yun. Ayun, sobrang laking event. Tapos, grabe yung lineup. Ano siya, sobrang pang main event siya ng mga ibang event, ng ibang mga liga. Sobrang hindi mo titipirin yung panonood kung ano ka, fan ka. Talagang susulitin mo yung 2 araw. Yung laban namin ni Vitrom, purely lyricism lang to. Wala, teknikalan. Pakita kung sino yung mas lyrical sa amin. Ayun, kumbaga yung Bilin versus Bilin, sobrang pangit tignan eh. Makita nyo mamaya kung paano yung mga kulitan lang. Halikan ko si EJ, yung pogi niya eh. Sobrang solid yung mga technical styles niya at saka yung mga yung mga jokes niya na parang sinyo din yung style niya eh. Ano ba, yung kupal na walang laman? Ganun lang ginagawa ni EJ Power. Edging Redditor, ganyan dati, nanood ng Serbian film, nanood ng mga pelikula ng mga horror na banyaga, tapos in-apply sa utak niya. Siyempre, yung ipapakita ko lang is yung technical prowess ko pagdating sa lyricism na natutunan ko dun sa Colorado. So, ipapakita ko kung ano yung international bars kay Mr. Worldwide. Ay, kailangan ko hindi dahil sa title o pangalan. Maraming mga bagay na hinarap ko din, medyo mahirap, delikado, kaya kailangan ko iliwanag ng tanghalan para sa kaligtasan ko. Yo! Galingan mo, pre. Gagalingan ko din. EJ, galingan mo lang. Gagawin ko naman tutuwa ka. Mamamatay ka. Mamamatay rin ako. Mamamatay tayong lahat. Nakakatakot parang tangina to, ano kaya? Forward na natin, tangina masyadong wild. Represent para sa inyo! Raplines Battle League. Represent para sa inyo ang pagbabalik! Mag-ihay tayo lahat para kay EJ Power! Ilan na nga ba Diablo ang pinili padaig? Shoutout sa lahat mga represent ko, lahat ng mga kasama natin dito. Lahat ng mga kasama natin mula kahapon, lahat ng support ng Tunay Live at online. Ganda ng damit ni Arik. Nanalo ng coin toss si EJ Power. Pinili niya mauna si Vitrom. Tig-2 minuto dapat. Pakinggan natin to. Enjoy natin to. Play the battle movie. Pagkatapos sa Visayas, yung career ko, alright. Ngayon, Vitrom versus American. Vitrom World! Yeah! I'm all hype! Putang ina, hindi ako magpapadaig! Ako talaga yung tunay na buong daigdig! Anong gusto nyo? Teknika lang palupitan na grabe? Sundalo aktivista? Hindi! Papogian to pare! Oo nga, ngayon ko lang na-realize may sundalo si tas aktivista si activist. Puki ng ina, oo nga. Pang isa buhay ang binuo mo mga atake. Basta ako yung makabagong dahilan kaya itong flip-top pinapanood ng mga babae. Tapos ikaw, pogi ka, panggapapota. Since high school, shota mo na yung asawa mong si Jonah. Oo nga, no? Basta kuya, puta wala kang aura. Pogi pero isa lang naging jowa. Kawawa! Kayong angas-angas mo, gago, nakakabagot. Kasi nagpakasal na agad sa unang kantot. Kaya di kita maabot. Kasi champion sa unang beses na pagsalang. Gago, pinakasal mo, unang beses mo na bimbang. Kung magyabang kang pogi ka, akala mo balagbag ang testes. Kapugian ko, sakto lang. Pero ang daming excess. Oh! Damn. Bale X and Y chromosome, no? Kasi nga na-mention niya yung testes. So madami siyang X. Damn. May mga breakup, mga kaumay, pero yung etis ko the bestest. Ikaw love life mo, parang isa buhay mo kasi una lang yung beses. Sa kupalan gusto mo mahusay ka, puta ang lala nun. Pero ang totoo, good guy ka, tangina, sama nun.
Kaya di ako sasang-ayon. Yung angas mo ngayon ay fucking doubt. Gago, wala akong respeto sa rapper na isa lang ang body count. Puking ang ganda nun pare, medyo insulto nga yun, no? Tangin na, lover boy ka, hindi ka pwede sa hip-hop, pre. Wala kang taga-kanta ng chorus, ha? Ayop ka. Lover boy ka pala, boy. Kaya pala matanda ka na, edgy ka pa rin. Puta, 30 ka na, thirsty ka pa rin. Isa lang kantot mo, di parang virgin ka pa rin. Tapos ang laki pa ng asawa mo, parang turking inahen. Kung mag-uupal, tipong never before said, di magkakayang gamitin. Pero marriage before sex, ayaw lang aminin. Kaya pala panay damay asawa, matagal lang matiisin. Kaya minsan sinabi niya, I have lived long enough to see myself become a villain. I have lived long enough to see myself become a villain. Sinama niya sa written at yung setup ng gigigil, pero Facebook quotes lang naman yung gusto mong sabihin. Sa katangin naka-script sa Batman yon, huwag ka nang maraming say. Tangin ng version cartoon, buti pa si GL Anime. Pero sige lang nga, kupal ka na, kasi ang kapal ng packing paste, kasi nung tour na kami nagsusulat, ikaw nang kaka-copy paste. Pero bakit ka nga naging villain? Dati kupal lang sa larangan, pero naging Tangina, layo naman ang ginaling nitong hayop na to. Tangina naman ni Bitrom. Pre, grabe yung improvement, pare. Napaka-bastos. masama ka dahil... Pero bakit ka nga naging villain? Dati kupal lang sa larangan, pero naging masama ka dahil inggit ka sa pinakita ko kay Slakwan. Tol, ginago ko lang sa garaning wak nilang galawan. Ikaw kupal ka lang para sa laro, wala kang pinagalaban. In-expose ko yung mali nila gamit mali rin, pero iba interest. Kasi nung binaboy ko si Real John, boom! Wala nang 3GS! Tapos di na DDS at kakampi ko pa sa political party. Ikaw yung mga kinupal mo, ano? Hindi naman nagmilitary. Tapos si Sherry, nilaban niya kay Sherry, si Cray dinamay na sarap. Pero hindi ko bababuyin yung babae mong anak. Alam ko sa Amerika siya lalaki at proud ang kanyang dad. Eh di mamatay siya sa bullying kasi brown kanyang balat. At di kakupalan yun. Realidad yung nagamit. Oh, real talk yun, pare. Tang-inang yan. Grabe yun. Inatake niya. Hindi niya inatake, pero parang, okay, hindi ko naatakin. Sila lang bahala dun. Tang-inang yan. Brown Grabe. kanyang balat. At di kakupalan yun. Realidad yung nagamit. Buhay niya ang pangit kaya ang ganda ng topic. Dinamay ko na anak niya. Nilagay ko sa panganib. Talagang tumira ng bata. Parang si Balakid. Tang-inang setup yun. Tang-inang punchline yun. Gago, kinilabutan ako bigla, men. Namimiss ko si Balakid na, tapos biglang ganun yung punchline niya. Tang na pumakyo pa. Ano ba yun? Metaphor ba yun o literal? Tang-ina mo! Bitrom! Gago! Tumira ng bata parang si Balakid. Tang-ina, daming tanong na iiwan nun. Nakulong ba si Balakid dahil doon? Hindi ko naman alam kung nakakulong, di ba? Pero God damn, man. Nilagay ko sa panganib. Talagang tumira ng bata. Parang si Balakid. Tang-ina, oh, pumakyo pa. Okay lang. Malakas naman pero sa tingin ko hindi ba kaya pang talunin ni EJ yan. Inaasar ako nito. Stick to one lang daw ako sa aking asawa. Inggit ka lang kasi yung mga putang inang magulang mo hindi magkakilala. Paano hindi magkakilala? Yung ano yun? Hindi magkakilala. Oh! Alam nyo ba kung ba't sa ahon pinabalik na naman ako mga pre? Wala si Looney mamamatay na kasi. Gago. Tong ino, gago. Tapos nandyan si Looney, gago. Tangina, nakunod, gatarantado ka, EJ, men. Gago! Wala
Si Looney mamamatay na kasi. Gusto ko yung nakahawak si ano eh, si ba yung shota ni Looney. Gusto ko nakaganon si shota ni Looney kay Looney sa likod niya eh. Okay lang yung magkalala dito to yan. Tangina! Malakas si EJ sa ganun no, yung walang connect sa kalaban. Pampahype lang. Nag-sorry bigla eh. Tangina mo EJ, gago ka. Kupal. Hindi ito yung hinihingi kong average MC. Ba't mo tinapat sa akin yung gago na yan? Last ahon, Tangina, naka A-game na naman si EJ. Nakakatakot tong tanginang to, men. Saan ba yun siya bumatel? Yung sa ibang bansa? Yung Tagalog? Pudpud yun, parang ganitong EJ yun, men. Tangina. Puta, good luck sa'yo, Bitrom. Purog ako ng champion, ngayon feeling champion naman? EJ Power versus Beatroom? Yan ba yung dream match na pinipilit ng husto? Pwes para akong nanay at tatay mo, hindi kita gusto! Requirement, para maging malupit na battle rapper, dapat wala kang tatay. Kaya di counted tong putang inang to kasi wala din niyang nanay. Tibay, di ba? Repin niya pa, ingay likha. Nag-iingay pagkat di niya alam kung sino sa kanya ang lumikha. Oh my God, pare. Tangina, tapos na yung laban, men. Putang ina, wala na, boy. Tapos na, men. Yung mukha ni Bitro medyo hindi matigas na, pare. Konti na lang yan. Kaya nga masasabi ko, fuck you sa mga magulang nitong tunay. Wala kayo kay Kobe Bryant, sinama niya yung anak niya hanggang kabilang buhay. Wala na talagang paki si EJ, pare. Tangina, gago. Tangina, idol ko pa yon. Tangina, GG, rest in peace. And Kobe, pare, gago. Tanginang reference. Wala na siyang paki. Palibasa, hindi taga dito si gago eh. O baka sabihin mo, hiwalay mga magulang ko. Eh ano naman ngayon? Ikaw nga pangalan mo, Francis my son, pero wala pang tumawag sa'yo ng gano'n. Tapos pare. Di mo kilala mga nang iwan sa'yo? Tangina, ano ka, dead drop? Puno na daw kasi storage sa inyo, kaya literal ka na in-airdrop. Ako, merong stepdad, kaya dalawa ang aking airpot. Inggit ka lang kasi sa'yo, walang tatay na nag-step up. Ako dalawa tatay, ikaw ampon. Alam mo na ang ating kaibahan? Ikaw pinamimigay, ako pinag-aagaw. Tangina namin, wala. Tapos. Yung pagkatalo niya ng finals hanggang ngayon, iniiyak niya pa. Gusto mong iuwi yung kampyonato, bakit? May uuwian ka ba? Isa buhay finalist nyo to? People's champ pero iyakin? O anong feeling nang mas umasa ka ng ilang buwan kaysa sa akin? Hoy, kahit di ako mag-champion, EJ Power is EJ Power. Habang yung mga tulad mong tanga kailangan pang umabot ng finals para lang mag-matter. Tanginang yan, Arik. Match up mo, di mo ayusin. Ganto na ba, abobo, tingin mo sa akin? Binibigyan mo na ako ng laban na sure win? Tingin mo sa akin. Biggest moment ng karir mo, pues ekspektasyon mo dyan punit dahil tingin ko sa'yo, plane ticket ko lang para makapagbakasyon ako ulit. Pansin nyo, panay call out sa battle astang maluwang na yung tornilyo. Kunwari kupal, pag lumalaban, pambano naman yung stilo. Kaya wag ka nang magtaka, ba't hanggang ngayon ikaw ay nandirito? Hinahype ka lang ni Ari kasi namimiss niya na si Nico. Akata, baka naman. Kaya Enigma, kayo na talaga gumagawa ng sarili nyong lapida. Tangina na to rin.
Tama naman mga sinabi ni Akata. Joke lang, ayoko mabantulan nila. Sip-sip ka kasi masyado, kita naman sa mga luma mo na fanfic. 2012 pa lang sa mga miyembro na ng Uprising Rumaraydik. Tangina, hindi niya pwede talagang i-test yung ano ni Arik. Walang pa kasi Arik, men. Tangina, napatunayan na yung last time na parang walang MCing gustong bumatel nung last lang. Imbis na maghabol siya, yung nagkaroon ng Materamaya, yung nagkaroon ng tawag nito, yung PSP, parang medyo kinukuha na nila yung mga malalaking ano doon. Syempre, malaki yung kitaan doon and all. Hindi na stress si Arik doon, men. Ang ginawa niya, nag-invest siya sa mga bago. Tangina nyo, ano kayo? Kaya nyo na pala, eto, mag-invest ako sa bago kaysa sa inyong mga punyeta kayo, ha. Tangina nyo, huwag yung itest si Arik, talagang tatanggalin yan kayo. Palaging para sa kultura yan, walang pakialam yan sa mga big MC. Kaya sa mga aspiring rapper dyan, tuloy lang sa pagkapit dahil ito yung buhay na patunay na may patutunguhan yung pagtsupa kay Arik. Ire-remind lang kita ha, yung nagawa mong hype aksidente, aktivistang nagmamataas, isang malalaking pangalan ka lang dumedepende. Dehins ka na aangat ng ranggo, hanggang dyan ka lang sa pwede. Tandaan mong hanggang mid-tier lang mga tulad mong batang rebelde. Batang rebelde kasi nga ano siya, 'di ba? Aktivista siya. So good reference, tapos tangina may free shot para kay kay BR. Pang rebelde. Nakilala ka lang naman nung laban nyo ni GL kung saan Dehins ka nag-champion. Oo, isang laban lang maganda sa'yo, parang day one ng ahon. Pati yung Is the shit. Tangina, may beef din siya sa day 1. Sino ba sa day 1? Si Mot? Si Mot ba? Mot day 1. Yun ba yung maganda lang? Man, gago. Kaya paano tatapos to? Tinalo nga to ni Manda, di umubra pagka malalim. Tinalo din ni Rafian, di tumalab, yabang at hangin. Tinalo ni Prince Rhyme, ni K-Ram, ano bang pag-uusapan natin kung tinalo ka din ni J Black, yung pinakamahina sa batch namin? At ngayong kalaban mo si EJ Power, sure ka na magigigi. Balik sa ilalim ng mid-tier yung pangalan mong nakakadiri. Ano, paubos na ba yung mga tunay? Bilang na lamang sa daliri, tandaan nyo tong bagong moto ng flip-top, kupal lamang ang mananatili. Kupal. Makakatikim to na maltrato, labang aktivista at Puking ina, dito na naman yung mga double time niya na ayoko. Wala pang double time si EJ na maganda, pre. Tangina natin. makakatikim to na maltrato, labang aktivista at sundalo. Titiyaking walang magandang sasabihin yung bibig ko na pasmado. Kung tingin mo sagad at lumalampas na ang iyong pagiging barumbado. Kung bunganga mo ay walang preno, pues ako'y bangin, ikaw sitado sa pitin delikado. Inangyan, ako'y bangin, ikaw sitado. Tangina talaga yung mga punchline ni Gago, talagang madilim pa sa dark. Walang dadating ditong milagro. Kamalasan ng hatid pagpangalan natin ay dinikit mo na masyado. Sa battle rap meron akong sumpa at ito'y dadamhin niya sigurado. Mamamatay kapag tapos lumaban sa akin parang Lil Jan at Romano. Tanginang yan ang katinon, pare. Putang ina mo, EJ. Oo nga, yung mayayanig. Mayayanig! Yung ganun pala niya, kay Lil Jan pala yun. Naglaban ba sila ni Romano? Hindi ko maalala eh. Tanginang yan, mamamatay ka pa tapos ng laban natin. Parang Lil Jan at Romano. Demonyo talaga, men. Tinetest niya talaga kung hanggang saan yung limit ng battle rap. Tangina, grabe ka, gago. Battle rap meron akong sumpa at ito'y dadamhin niya sigurado. Mamamatay kapag tapos lumaban sa akin parang Lil Jan at Romano. Napakamot ng ulo si Luni, pare. Ganon lang manggago. Dapat sure ang panalo. Magbanggit lang ako ng mga patay na tao. Boom, may bars na ako.
Gago Kaya ka. wag mo ako mapangaral-pangaralan. Yang diskarteng yan, palyado. Kaya nga tayo pinagtapat eh. Parehas tayong tarantado. Andito tayo sa entablado kung saan bawal kang magbago. At tandaan mo kung sinong unang maging mabait. Matik yun ang matatalo. Oh! Laban to, pare. 1-0. Maliwanag pa sa sinag ng tae yun, pare. EJ Power round 1. Tangina, parang mabait si Vitrom dito Hindi eh. na ako champion! Puta, invento ka, bitch! Kung di ako champion, ba't yung DMs ko ang dami mga chicks? Sabi na, di ba, ang dami nang hangad yung titik kong bakat! Bitrom the people chop! Lalaking para sa lahat! Oh, walang pumasok doon, pare. Tangina, walang pasok yung ribat mo. Tsaka, tayo na, pinag-aagawan daw siya? God damn! Pinag-aagawan siya ng mga tatay kasi yung nanay niya ginangbang! Ay, oh, yun yung sabing pinag-aagawan siya ng... pinag-aagawan siya ng tatay. Kasi yung nanay niya ginangbang. Tinrisam lang, tangina, dalawa lang yung tatay eh. God damn! Pinag-aagawan siya ng mga tatay kasi yung nanay niya ginangbang! Tangina mo. Bago yun, pasok yun. Para sa lahat! Sigaw ba? Hanggang mamatay to! Malamang angles nito, pang-engot na naman. Sabihin wala akong pamilya kahit meron pa naman. Kaya egol ka na dyan kung kanyang angle na sisikap. Kung tingin mo wala akong pamilya, come on bro, pamilya ko ang flip top. Oh! Tangina mo. Loverboy bars. Takinan to, billing, puro reference ka lang, kaya mga bars corny. Mga pinanood na gory habang yung life comfy. Hanggang mag-flip top, makilala at maging wak, lodi. Puta, ikaw lang yung billing na walang laman yung backstory. Dumalim lang buhay na nagka-PTSD siya. Yeah! Ano, lakas nung angle na yun, sobrang ganda nun. Tangina, ano ka villain na walang backstory. Puro ka lang, yung mga references mo, puro mga known shit. Gaya yung pagkamatay ni Romano, pagkamatay ni Tado, alam mo yung mga alam ng lahat, lalo na sa hip-hop, tas gagamitin niya lang, yun lang yung pagiging villain niya, nire-reference niya lang, pero hindi yung actual na siya, yung sinasabi ni Vitrom. Napakagandang angle sana nun. Brilliant talaga! Nagka-PTSD kahit medic lang siya! O di ba ang tanga? E di lumibang ka na! Sa Pinas, puta, magbalik ka na! Kasi nang gagamot ka na nga lang doon, takin na nagkakasakit ka pa! Wow! Meron ka na! Good angle, pare. Nurse! Takin na doon, sundalo, per nurse lang naman! O walang masama sa mga nurse. Papuri sa inyo. Pero ito, sinungaling sa verse. Bullshit na to. Pero ako, sobrang galing. Di kayo kailangan para mapabuti ako. Kasi huling kita ako ng nurse nung tinutuli ako. Kasi ito ginagamot kay inay ng aso. Puta pakshit naman. Hindi PTSD yan gago. Rabies na yan. At kesa lumabis pa yan, umuwi ka na kasi dito. Kung mahilig ka talaga sa mga kano, ipapasok kita sa BPO. Ay na umuwi dito kasi may kanta siya. Ako ay weirdo, weirdo. Sa pagkabata ng inalay, kwento ng kanyang buhay at imaginary mga kaaway. Sa kwarto lang na sana ay walang kasama na karamay. Nagangas ba kay GL, parehas lang din lumalabas ng bahay. Tangina mo, wag kang puro dalas-dalas sa yabang. Hindi pwedeng puro ka lang angas-angas sa laban. Dapat meron ka rin galawang labas-labas tanganan. Sabi niya sa weirdo song, Sinasabi ni Vitrom dito na tangina mo, nilalait mong weirdo si GL, nerd si GL, eh, isa ka din doon. Nerd ka din, tanga. Parang gano'n. may mental health problem siya. Wow! Grabe! Paano nangyari? Eh may pera yung tatay mo tapos mayaya ka dati. Sa biyaya ka grabe, di ka makampante at papamatake. Kaya hindi mental problem yan pare. Ang tawag dyan, maarte.
Tangin ang Hindi, ganda ng mga angle niya dito sa round 2, men. Vitram, kunin mo yung round 2, pare. Tangin ang lupit ng angle mo. Tsaka ang galing niya talaga mag-rap, putang ina. Full conviction. Ang ganda ng boss ni Vitram. Ang ganda ng mga sinasabi niya. Never siya nag-stumble. Sobrang ganda, pare. Trip nan pang nerdo eh. Weirdo eh. Ayaw pa nga pahawak sa kwelyo eh. Hawakan ko ba? What? What? Paisa lang. Oh. Nahawakan na, tangina! Ang tagal mong tiniis, men! Papahawak rin pala, kailangan lang ng kiligin! Tanginang setup. Tangina mo, gago ka. Binabata niya si EJ. Tangina mo, EJ gago ka. Nadali ka doon. Ganda ng setup, ganda ng punchline. Ang ganda ng execution. O diba, Villain? Pero biglang tinwik. Hinawakan talaga, parang badang nag-init. Kung tingin mo kupal ka, ulol. Kung di ka legit. Kasi kung wala kang puso, puta, bakit ka kinilig? Diba? Aasa na lang kita na matindere pa. Wala akong pakis sa mga bansag sa atin sa eksena. Lumaban ako kasi 500 lang yung pang Noche Buena. Kung tingin mo sa akin kompetensya, ang tingin ko sa'yo pera. Andito lang talaga ako para magdala ng disturbance. Para lang sa mga tao, kaya pinaganda ang performance. Pera lang habol ko, tarantado. Wala kang importance. Manalo, matalo, may pantiket na ako sa My Chemical Romance. Gago. Hindi nata natuloy yung My Chemical Romance na concert sa Pinas, pare. Tangina mo, Vitro. When he was a young boy, Ay. yung nanay, binaboy. Kaya nga siya ang boy, Pasensya ko yung buhay mo, pinampaligsangan. Bunga ng imperialismo dito sa ating bayan! No to US aggression! Hindi yan kailangan! Ang gusto namin, Tagalog, Bisaya! Yan ang totoong digmaan! Gago. Tagalog, Bisaya, let's go! Buti pa yung mga kalabang Bisaya eh. Pinoy talaga kahit i-hate. Legit mga pamilya at true to the race. Kantuta na magulang nila. Kantuta na magulang nila. Agoy, agoy! Mahal kita! Kantuta na magulang nila. Agoy, agoy! Mahal kita, babe! Yung mga magulang mo, puta ka na, rape! Oh my God, Daddy, I am your slave! At di talaga yun ang buhay that you wanna live in. Nagsundalo sa ibang bansa para makapit in. Nanay mo lang tinira, pero lahat na kayo alipin. Tatay mo general, nanay mo general cleaning. Tang ina, good fucking round. Putang ina, lakas ng round to ni Vitrom. Shit! Tignan natin, pare. Pero malakas yun, tang ina. Mahirap din i-beat yun. Tangina, may asawa daw na kanu yung nanay ko. Tinitira pa, ang daming arte. May asawa na kanu yung nanay ko. Tawag doon, diskarte. Yan to eh. Koy, tumingin ka sa akin. Magpapakabait na ako. Kinilig nga! Kinilig! Awat na muna sa mga pandemonyong talata. Ayoko din kasi makancel at tuluyang maulat sa masa. Kaya ano, pure lyricism muna tayo? Balik muna sa mga pang-obra na bara? Duda ako. Ulul, hindi ako titigil mangupal hanggat hindi ako kinakarma! Gago!
Cancel. Ano ako, parcel? May napanood akong reels nito, nasa press con. Habang nag-i-speech, may binabasa. Sabay labas ng litrato ng mga may black eye niyang kasama. Eto nga po pala yung mga tropa kong ginulpi ng parak sa alsada. Ang tanong ko, tang ina ka, anong gagawin namin sa picture ng mga panda? Gago. Buisit. Pa-ATS ka pa kasi. Ba't ba ayaw nito kay Lord? Eh para na rin kayo nagpepenitensya tuwing yung mga pulis hinahataw kayo sa likod. Nakita niyo yung picture nito na nahuli siya ng pulis? Yung niyayabang niya ng lubusan? Kasi nakatakas naman daw siya sa kinauukulan. Ulul, kusa ka lang nilang pinaawalan kasi dagdag palamunin ka sa kulungan. Tanginang bait pa nga nila eh. Kung ako yung pulis, Armalite yung bibit-biting ko sa gitna ng kaguluhan. Tututukan ko't pupuruhan tong mga tangang nagkukumpulan. Raratrating ko ng sukdulan yung matitigas nyo na bumbunan habang hinahayag ni Remulla na walang nangyayari na putukan. Tangina kung galit ka sa mga pulis, san ka hihingi ng tulong? Hindi na maiibsan yung kahirapan kahit anong pilit pang pagsulong. Padikit na lang kitang tututukan para mas maramdaman yung ugong. Pero di na kita kailangan barilin kasi mamamatay ka naman na sa gutom. Ang sarap. Ang ina, sayang yung punchline. Pero pangit naman din yung punchline. Kaso nga lang, mas lalo pang pumangit dahil nag-stutter siya. Sayang, pare. Lait-laitin ng patay gutom na hampas lupang to. Ang sarap ding iboto ulit ni Marcos para lalo magkanda leche-leche buhay mo. Nice. Ganda Gusto nun. mo bang maibsan yung gutom na dinaranas mo ng sobra? Magsimba ka araw-araw, may libre dun na ostya. Gago. Offensive shit. Yari na naman ako nito sa Reddit. Pauulanan na naman ako ng pahaging. Tangina kasing flip-top sa Reddit yan. Group chat ng uprising. Damay na naman. Alam nyo ba kung gaano kasupot tong tinatawag nyo ang pinakamaangas na Gen Z? Sabi niya sa podcast, kaya ko lang naman dinamay si Lil Jon kasi natatakot akong idamay ni Slackwan yung mga tropa kong nagpakamatay na binigyan kong pugay publicly. So may mga tropa ka palang nagpakamatay. Gago. Sino? Damn, ito na yung sinabi ng pinsan kong tanga. Kasi nag-spoil siya eh. Sabi niya first time daw na may binlip. So malamang full name niyang sinabi to. Tangina, sana walang nag-record nito sa Metro Tent ba to? Tangina, sinabi ni EJ, no? Ano pangalan? Full name ng tao. Tangina nito. Makasuhan sila ito ng libel. Cyber libel. Sino? Gago. Mga tropang di mo natulungan nung humingi na sa klolo. Hindi na nila kailangan ng papugay mo ngayong nagchichill na sila sa purgatorio. Ano, masakit? Magkaroon ng mga kaibigan na depressed ang ina? Ayaw mo yun, marami kang gamit na mabuburaot pag deads na sila? Ano masakit? Kasalanan mo yan. Hilig mo kasing maipagkaibigan sa mga suicidal na rapper. Hindi ka rin kasi napalo nung bata, kaya ngayon binayayaan ka ng mga tropa na hanger. Tangina, ang ganda nun. Ang ganda ng punchline tsaka ng setup. Pero putang, ang dark naman nun, pare. Putang ina, ang dark naman nun. Hindi ka napalo nung bata kasi kaya biniyayaan ka ng mga tropa na hanger. Kasi nagbigti, hanger na dapat pamalo nung bata. Tangina, ang bigat nun, pare. Tangina! Sa CR daw sila natagpuan. Doon sila nakasabit ng matagal. Nakalawit pa daw yung dila. Alam mo, nang aasar. Gago. Demonyo ka talaga, EJ.
Big T yarn. Big T yarn. Grabe. Ganon sila mag-hangout. Napakatindi. Pag nagbanding sila KKB, kanya-kanyang Big T. Grabe, tangina ito at ang pinaka-dark na katarantad day, man. Damn, shit. Tapos remember, minention niya yung mga pangalan, pare, gago. Ano, tuloy ko pa? Gusto nyo pa? Mga tropa niyang patay, lait-laitin? Well, tawag dito, Big T Bars, kaya kayo naman ang aking bibitin eh. Pero at least hindi sila nagbaril sa uluhan at makita mo silang nakahandusay sa sahig ng duguan. Pagiging aktivista mo para sa akin ay malaking kaululan. Buti pa yung mga tropa mong nagbigte may napatalsik na upuan. What the heck, man? It's still artistic though. 'Di ba? Putang inang double meaning. Double entendre, the imagery, pero puta napakas. Ito yung putang ina, napaka-dark naman nito, tang inang yan, pare. Remember, depression is not a joke. If you need help, seek the appropriate help for you. Sa paikibaka mo sa kalsada, yan yung mga nakasama mo na tropa. Sila din yung kasama mong magtago sa mga pulis na rumoronda. Nung sila na'y nangailangan, nasan yung suporta? Para saan pa yung pagiging antay mo kung yung pagpapaamatay nila hindi mo na kontra? Ikaw yung salba sa salbahe, yung bunganga mo, paikalma. Marami-rami na rin yung bilang ng mga tropa mong nagpatiwakal na. Yung iba nga na ikanta. Kaya tanong ko ilan pa, tanggapin mo na lang na mas marami kang tropang natulak sa kapahamakan kesa na isalba. Now tell me what you fight for. Paano pa kami maniniwala sa pinaglalaban mo ng hardcore? Kung yung inspirasyon mo sa pagrarally na si Balakid, kumakantot na lang ng minor. Damn, same reference. Puki ng ina, gago. Alam ba nila to sa inner circle nila sa Flip Top na may balitang ganito? Well, props and good shit para sabihin yung ganyan kasi hindi naman dapat talagang isinasa walang kibo yung mga ganyang bagay kasi dapat kinokondem yan, di porke tropa okay lang. Props na sinabi nila yan, pero grabe, tangina na reference talagang pareho silang may bars tungkol doon. God damn, allegedly, no? Sa pinaglalaban mo ng hardcore. Kung yung inspirasyon mo sa pagrarally na si Balakid, kumakantot na lang ng minor. O ano itatanggi mo? Kasi childhood superhero mo yan. O baka pinagtatakpan mo lang yung trauma mo kasi di ba na-discover ka niya nung menor de edad ka pa lang? Tinuring mo siya na teacher, guro at saka preacher. Kaya kung si Balakid yung PDD, etong si Beatroom, Justin Bieber. Grabe. Speaking of Balakid, di ba pares kayong kontra sa war on drugs? Tsaka sa mga pumapatay na parak? Kaka-kontra nyo sa tukhang, ayan yung presidente nyo, bangag. Binibigay naman daw kasi yung gusto nyo. Puta kung kontra pa din kayo. Kung ako yung presidente, tas ganito yung residente, puta mapapadroga din ako. Kain ng mga to, pati pa ikibaa ginagatasan, para lang yung pulo versus motus kasi mga walang kwenta pinaglalaban. Oh my God! Tangina, ganda naman ng reference nun, pare. Sarap. Kaya paano kami maniniwala na yung ginagawa nyo para sa kahirapan kung yung mga pulubi nga pag nagrarally kayo, hindi kayo sinasamahan? Anong nagawa ng ilang dekadang pagrarally nyo? Kung mas may napakulong pa yung ilang minutong panlalaglag ni Saldico? Anong nagawa ng ilang taon yung pagrarally? Kung yung tinuturing yung diktador na alipin sa libingan ng mga bayani? Si Gloria, mayamang single mom. Si Erap, tamang wheelchair lang. At yung pinakulong nyo na si Duterte, ayun, nagchichill sa Switzerland.
Ngayon, paano nyo masasabi na naging makabuluhan yung ginagawa nyong pambubulabog kung pinasarap nyo lang lalo yung buhay ng mga putang inang kurakot? At tandaan mo, sa mata ng sundalo na nawarsyak, lahat ay walang kakampi o kalaban. Sa marcha ng kamatayan, sa marcha ng kamatayan, diba, ang kaliwa at kanan. Pagkatao mo, iniyurak-yurakan, winalang yan ng sagad-sagaran. Literal ka ng may kalye sa katawan pagkatapos kitang tapak-tapakan. Sayang ganda. Alam ko, Ang ganda sana ng sequence na yon, pare. Putang ina, sayang nakalimutan niya. kung hiyang-hiyaan sa sarili mo, hindi mo man aminin. Sira na rin kredibilidad mo pagkatapos kitang lait-laitin. Di lang mga buto niya, pati paniniwala niya yung nagawa ko ding baliin. Kaya sa mga dick rider nito ngayon nyo sabihin, maybe I can fix him. Mabigat lang, saka madilim. Dumilim ang paligid. Pero, Vitrum yun, klaro. Round 2. Mas madami siyang angles na natira. Well, dark lang yung kay EJ. Tsaka, ballsy. Malaki yung bayag niya, pero reference lang yung lahat ng dark shit. Vitrum round 2. Round 1 EJ, round 2 Vitrum. Damn. Tangina, di matanggal sa isip ko yung minor kay Balakid, gago. Legit ba 'yun? Yung mga tropa ko namatay, dinamay pa. At merong ovation. Yung mga militar mong tropa, ayun oh, sir, just bomb my location. Gago, tangin ng reference yun, pare. Yung bayani na si, hindi ko alam anong rango, si Policeman Bayot. 'Di ba? Kilala ko yun, pare. Yung siya nagsabi na, sir, just bomb my location. Tangina. Ginawang joke dito, pare, dahil sa rebat niya kay EJ. Which is sobrang talino ni Vitrum. Siyempre, alam niya yun kasi patriotic yung ginawa ng sundalo na yan. Tangina, gago. He had to do it kasi ginago din siya eh. Napakalakas na rebat yun para sa akin. Shoutout kay Policeman Bayot. Sobrang patriotic at sobrang para sa bansa yung ginawa niya. Tangin, ang gandang reference na galing kay Vitrum at rebuttal na pasok na pasok. Mga tropa ko namatay, dinamay pa. At merong ovation. Yung mga militar mong tropa, ayun oh, sir, just bomb my location. Gago. Kasi hindi kasi nila malaman kasi parang walang means kung paano malaman kung nasan yung mga kalaban kumpara dun sa mga militar. Eh parang si Bayot, si Policeman Bayot, parang apelyido niya yun parang siya yung natira. I don't know kung siya lang yung natira sa location na yun. Tapos nandun na yung papasok na yung mga kalaban. Sabi niya, since hindi nyo alam yung location, since alam ng mga superior niya yung location, sabi niya, i-bomb nyo na lang ako. Kasi nandito naman na sila sa vicinity. Just do it. 'Di ba? Napaka-heroic nun. God damn, man. Tsaka wala kami napapasali na pulube. Ano ka, ulaga? Wala napasama na pulube. Anong tingin mo kay Tulala? By the way, shoutout sa lahat ng mga aktivista dyan, men. Hindi madali yung ginagawa nila. Yung mga nagrarally sa kalsada. Hindi nila ginagawa yan para sa kanila magpapogi. Para din sa'yo yan, na nakaupo sa bahay mo, pare. Tsaka yung mga tropa kong namatay, okay lang, meron silang fame. Hindi mo alam, tropa ko si Kurt Cobain. Hindi. Gusto niyo ba ng kupalan? Gusto niyo ba ng kupalan? Eh, ba't eto lang? Taas natin yan, brother. Kung sino matalo sa laban, tangina mo, hindi nababattle. Oh. Yeah! I said this to the core. Kaya butasan sa vitals. Kupalang sagaran, sugalan, pangalan, walang revival. Si GL, aking mahal na nga yan. Walang alinlangan, ikaw lang ka-rival. Pero papakita ko ngayon paano sa buhay ang patay ang final.
Kasi ako, mawala man ang laban, kalagayan ay good. Imbitado ng mga organisado kong balangay sa mga hood. Barahan ko ay truth, kahit madalas pala rude. Ikaw pag wala ng flip-top, puta, di ka na mapapanood. Kaya talunin mo ako. Kasi tibak sa flip-top, tas sumisikat, di ba ka-hustle? Ikaw kung militar ka, huliin mo ako, hindi ka babatin! Pero wala talagang sinabi yung mga ano ba? Pero di mo talaga madadali yung mga grabe, yung patak na rapper. Wala talaga sinabi ang uniforme sa balat ng struggle. At tanggap ko, kung wala ako sa top 5 o mga top na MCs, puta na sa top 5 pala ako ng mga putang inang pulis. Buha ka ng bitch, kaya hindi padiliman yung habol ko sa labang to. Kailangan ko liwanag ng tanghalang to para sa kaligtasan ko. Pero kahit ganon, at tindigan ko mga hanay, di kailangan ng ranggo. Namuno kahit mababa, wala kaming amo. Tangina mo, tauhan ka lang. Ako may mga tao, nagkakampo ka lang. Ako nagpapakampo. Mga rapper dito, may... Mga rapper dito may hip-hop united sa pakikibakay rooted. Yan yung mga youngstana ng Menjola, Malacanang, Inusig. Iba't ibang kampo at tao, makabayan na truest. Tapos ikaw, walang personality kundi mag-istundalo ng US. At tangina ng bansa mo. Marami Tangina, pa grabe. siyang madadali. Mapa Central o Norte, lumalawak palagi. Yung kalikasan ginagawang base. Putang ina niyo pare. Tangina mo, EJ, ako na lang! Huwag ka Sierra Madre! At pumapatay raw sa Iraq, kahit di tunay ni Yabang. Para masabing army siya, binubuga sa laban. Mga kwentong di sa kanya, tinutugma at sinasalang. Gago ang totoong mandirigma, sinusuka ang digmaan. Wala akong respeto sa mga rapper na walang kalye sa katawan. Misa pinangalandakan. Pero merong GL ng palo, malakas sa laro at kasama sa laban. Kasama sa laban. Ikaw sundalo ng kano, sa estado kahalo. Pilipinong kasangkapan! Pilipinong kasangkapan! Gago, wala kami respeto sa rapper na hindi makabayan! Hip-Hop United! Ano kala mo, seryoso ko? Porque walang tawanan? Taga ko seryoso ko sa pinagalaban ko, di kita lalabanan. Kasi alam kong papanatan mo mga Tangina, goosebumps pare. Walang respeto sa rapper na hindi makabayan. Puta na. Parang parang nakakaiyak na tangina, legit pare. Kasi ang roots ng rapper talagang kasi ang rap kasi ang isa sa pinakamalupit na sandata men kasi walang chorus yan pre. Pag freestyle yan, talking about something, isa yan sa pinaka well written shit na pwedeng magsabi ng katotohanan talaga. Tsaka yung mga rapper talagang rooted yan sa streets. Kaya sobrang lupit ng banat ni Vitrom, tsaka sobrang bagay sa kanya. Tsaka when compared to EJ Power, siya naman talaga yung may karapatan na magyabang, lalo na't nandito ka sa bayan mong Pilipinas. Tsaka yung pinaglalaban nila, 'di ba? Hindi para sa sarili, para sa bayan. Tangin. Taga ko seryoso ko sa pinagalaban ko, di kita lalabanan. Kasi alam kong papanatan mo mga kampanya ko na walang kapararakan. Pero ito talaga yung kapitalismo eh. May pera sa katangahan. At bitbit ko kasamahan. Pero dito pasikat, yun yung mga natayo ko kung hinakagilap. Kung hinakagilap, nagdala ako ng tropa kasi ganyan maging hip-hop. Ikaw di mo madala yung mga tropa mo kasi puro ban sa flip-top. Wala akong pakasalaban na to. Oh, grabe na ako, iyo. Ano pa ako palang tangina mo? Mag-rally ako dito! Yung bilin kong imaay, babasagin na to dito. Kasi ang tunay na kalaban ng mga Pilipino ay imperialismo. Pag sinabi kong US imperialist, sabihin nyo, fucking terrorist! US imperialist! US imperialist! Sundalo ka, kaya rekta yun, at burado ka halos.
Kahit maglibat ka, putang ina mo, hindi na yan maayos. Maghanap na lang kayo ng bagong tuta kasi babagsak na si Marcos. Lahat ng sangkot, dapat managot! Lahat ng sangkot! That's on me, man. Oy, 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 oy! Putang ina mga to! Putang ina, pasang-pasa. Sino kayo? Putang ina nyo, no? Pang ina, entablado ko to, nagagawa nyo pang sumampa. Tandaan nyo, mga tulad nyong laylayan hanggang dyan lasang baba. Ganda nun. Yun na sana. Ox na rin, sinama mo yung mga tropa mong aktivista na tanga para may tagasigaw ka ng hustisya habang binabati pag kita. Good shit! Good shit, man. Good shit. Good shit. Grabe! Lakas! Daming sinasabi. Ganyan ako kalupit, napalabas ko yung bitrom na pang-rally. Pero kahit na ganun, alam niyong kukulangin pa rin yung puwersa. Lalo't pag pinalabas ko ngayong round 3 yung EJ Power na pang-gera. Game! Supot mo, tol. Tangina, freestyle yung hayop na yun, ah. Freestyle ba yun? Parang on the spot, no? Gera! Game! Intro pa lang. Supot mo, tol. Hipokritong punyeta. Kala ko ba ayaw mo sa kapitalismo? O ngayon meron akong pruweba. Di ba ini-sponsoran ng Mighty yung rap lines kasi kailangan nyo ng pera? Mukhang totoo nga yung kasabihan na yung sigarilyo, nakakatanggal ng problema. Kaya hindi mo na mabobobo yung mga tao na nandito. At malamang sa akin na rin pumanig yung mga kasama mo sa aktivismo. At dahil madali kang napao sa halaga na tagpipiso, malamang pag inimbita to ni Toyo sa Pinoy Pawn Star ang ibenta niya prinsipyo. Tangina! Ganda nun. Ganda nun, tangina. Tangina ang chip mo! Yun ay hinihintay mong punchline. Tumitira pa kay Andrew E. at Francis M. pero sumunod sa yapak ni Glock 9. Nandiyan ba si Glock? Na kunwari Tangina, nandyan si Glock. Tangina, nandyan si Glock. Gago ka, EJ. makabayan gumagawa ng kanta tungkol sa korupsyon pero nung nakita niyang komportable yung upuan, di lang siya basta umupo, nagawa niya pang kumandong. Pero hindi. Malayo din naman kay Glock na yung daladala niya na adhika. Kasi wala ka namang iniingatan kaya handa ang magpasira. Ang pagkakapareho nyo, parehas nyo ang ginagawa para kumita. At ang pagkakaiba nyo, hindi mo pwedeng ipalusot na para yan sa pamilya. O diba? Handang magpakapapit. Just to earn a living, ulul parte ka din ng Matrix, kaya wag kang magpa-victim. Yung bad guy na persona, hindi niya na yan mithiin cause he has lived long enough to see himself become alipin. Puta ng NPA. Pati na din ni Arik, sunod-sunuran sa kapitalismo, sa may tinagpagamit. Kaya kung ako, may PTSD na pang post-traumatic, eto din may PTSD cause you're paid to suck dick. Konting piso pa lang yan. Paid to suck dick. Napupunan na yung pangangailangan mo. Baka pag nakatikim ka ng dollar bill, malimutan mo pagiging makabayan mo. O di ba ayaw mo sa US? Galit-galitan ka pa, Chong? Gago ba, kung di kayo niligtas ng Amerika nun, binabayo-bayo pa rin kayo ng Hapon. Makapagsalita si EJ, kala mo di siya Pinoy, eh. No? Niligtas ng Amerika nun, binabayo-bayo pa rin kayo ng Hapon. Well, there's some truth to that. O paano kung biglang mag-away yung mga bansa? Magwatak-watak bawat Parang dinedefend na ni EJ yung Amerika in this sense, right? O baka dahil lang kalaban niya si Vitrom. Pero sabi nga, hindi ko alam kung sinong presidente nagsabi or kung presidente ba, hindi matatawag na sovereign yung isang bansa kung meron siyang supporting country. Kung baka kunyari may base, may ano yung bansa, may pinagkakautangan, yung parang utang na loob pa rin sa Amerika, parang gano'n dahil sinave siya, kaya dapat parang may base sila dito or parang hindi siya parang may ano yan may
nagsabi na you're not considered a sovereign country kung parang meron ka pa ring boss outside your own president. So magandang usapin pa rin to. O paano kung biglang mag-away yung mga bansa? Magwatak-watak bawat estado. Maaasahan nyo ba yung mga pulis nyo at sundalo na di naman lang naranasang mag-ensayo? Sinong ipapadala nyo? Yung mga aswang? Tikbalang? Kapre tsaka engkanto? Ang dapat ipadala tong mga aktivista na walang ginawa kundi magreklamo. O para saan yung tapang nyo? At pagsisigaw nyo sa protesta? Maangat mo pa kaya yung placard mo pag nasa gitna na kayo ng gera? Titindigan mo ba yung bansa sa oras na bumaliktad yung kulay ng bandera? Baka sa oras na yun, ang tanging maiangat mo na lang, puti na tela. Ganyang kalupit ang tadhana. Tanggal kulit nitong bata. Sayang yung pinuputok ng butsi mo kung hindi ka tatama. Total nagpapakarisal ka, sambitin mo na yung mga huli niyang talata. Apunte fuego sa bagong bayan bilang probinsya ng China. Dapat natuto ka na sa ginawang pang-aalila ng Kastila. At kung alam mo na yung mga susunod na mangyayari, aralin mo na rin yung Mandarin na wika. Dahil kung papanindigan mo yung pagiging Tagalog mo sa gitna ng girian, baliwala yung pagmamakaawa mo kung yung papatay sa'yo hindi ka naiintindihan. Oh my God! Okay na, ganda na. Sino dito yung mga Pilipinong may bayag? Taas kamay! Taas kamay! Are you with me? Wag na wag kayong gagaya sa mga baklang to na tumututol sa ROTC. Matuto kayong mag-ehersisyo, tindigan inyong prinsipyo para maganapan nyo yung papel nyo pag tinawag kayo ng serbisyo. Kaya nga yung mga tulad nitong komunista, matagal nang nasa peligro at ang pinakamalaking pagkakamali mo, dito mo pinadestino si Sergeant Florentino. Matuto kayo ng depensang pangsarili nang di kayo magawang bihagin at kontrolin din ang damdamin nang di kayo magaya sa Gen Z, henerasyon ng mga iyakin. Ayaw nyo sa Amerika, ayaw nyo sa China, ang tatanga nyo. Susugod kayo sa gera, yung helicopter nyo, 3. Totoo yan. Sige, ako natuta ni Trump, sundalong kano, mga putang ina nyo. Pero oras na iligtas kayo ng Amerika sa gera, isubo nyo burat ko. Sige, laitin mo yung US na dahilan ba't nabuo ang inyong institusyon. Tandaan mo kung di pinapatay ng Amerika si Ninoy, hindi magkakaroon ng revolusyon. Kaya ano? Laban? Pinalitan ko na yan, brother. Pag sinabi kong EJ, sabihin nyo power. EJ? Power! EJ? Power! EJ? Power! Wala nang matatanga yung mga mali mong binibitaw. Ngayon alam na ng lahat, marami ka lang nililigaw. Kaya nga lahat madadala, ultimo pati ikaw, pag narinig mo na yung pinaglalaban mong people, power ang sinisigaw. Ano? Malakas ba yung hakbang yung natututulan lang naman? Alam nyo makakamit lang yung pagbabago sa madugo na paraan. Kaya kung gusto nyo ng ganyan, humanda ang hukbong sandatahan, aktivista at buong mamamayan. Tara sabay-sabay natin na sunugin yung loob ng Malacanang. I am not the one to fuck with. Tapos na? That's a good battle. Putang ina, sobrang ganda nun. Sobrang ganda ng mga topics. Tapos kahit kung titingnan mo siya, para silang hindi para silang magkalaban ng prinsipyo, but isa lang din yung pinaglalaban nila sa huli. Yun ay maayos na Pilipinas, 'di ba? Yung ayaw sa digmaan, 'di ba? Yun yung pinaglalaban nila at ayaw nila ng kurakot. Isang paniniwala lang din bandang huli. So different ways, same adhikain, same vision. Kaya nag-meet lang din yung dalawang villain sa gitna. Kailangan lang talaga madugo yung dinaanan nilang mga usapin para maging
makabuluhan yung magiging resulta, and napakaganda ng resulta ng laban na to. Talagang gigil na gigil pareho. Must watch. At isa sa mga pinaka-aktivista na laban sa history ng Flip Top. Pero para sa akin, round 3 para kay Vitrom. Hindi ko alam kung bias ko yung paniniwala niya, pero talaga iba yung level kasi ng suporta ko sa mga aktivista. Hindi naman ako activist din. Hindi ako suporta sa aktivista na kagaya ng mga NPA na talagang doon na sa bukid, yung parang mga allegedly parang mga bini-brainwash yung mga ay hindi yun yung sinusuportahan. Ang sinusuportahan ko yung mga nagrarally lang na normal na mamamayan sa kalsada, yun lang. Hindi ako suporta sa mga NPA. Wala naman akong alam dyan. Pero yung mga nagrarally sa kalsada, men, hindi nila ginagawa yan para sa kanila. But, nevertheless, sa tingin ko, mas mabigat yung round ni Vitrom at mas bagay sa kanya. Well, bagay naman kay EJ, kaso nga lang, hindi siya ganun ka balagbag at hindi siya ganun ka appealing sa akin. Mas appealing yung kay Vitrom kasi Pinoy talaga ako at mas maganda yung pinaglalaban niya, mas masarap yung kasarinlan na Pilipino ang gumagawa kung bakit magiging sovereign ng isang bansa. At syempre sa bars niya, sa antics niya, sa execution niya, sa boses niya at sa mga bars niya, sobrang ganda. I think round 3 kay Vitrom. So 2-1. Round 1 yung nakuha ni EJ para sa akin. Tingnan natin yung boto. So love, man. So love. Flip Top Vitrom versus EJ Power. Mag-ice pang beses para sa kanilang pareho. Tanga na, kaya pala unang in-upload yung kay Mot. Pangalawa yung saan pa ba yung isa? Poison 13 GL. Kaya pala pangatlo to, mga balagbag pala tong mga gago na to. At pagkatapos nito, may special na mensahe rin Sir Glock 9 para sa atin lahat. Gago ka EJ, nandiyan pala si Glock. Dinamay mo pa, gago ka talaga. Pero ang boto ng Orado, 3-2. Magigay Vitrom. para EJ Power. Putang ina, men. Well, okay. Tangina, pero at least dikit. Either way, man, it could go both ways. Well, preference na lang ng judge yun, pero good shit. Nadikit siya, hindi siya 5-0. 3-2. Magigay para EJ Power. Good match-up. I have to play the feeling. Sana nag-gets yung match-up. Sana nag-gets yung context ng mga sinabi ko sa mga sinabi ni Vitrom. Yeah. Kami lang ang feeling. Wala nang iba. Yo, ako yung isa sa mga bumoto kay Vitrom. Hindi ko na-explain, Zayt. para naman natin, friends. Okay, tropa tayo, Ganda Zayt. ng palitan. Ikaw sino Si ka? Vitrom, pero props pa rin kay EJ. Yo, gandang laban yun. Ganda ng palitan. Para sa akin, kung kakupalan lang talaga, kumbaga yung mga dark humor, EJ talaga yun. Alamang si EJ. Hindi talaga enough sa akin yung reference mo lang yung dark eh. Alam mo yun? Hindi siya enough eh, para sa akin. Pero yung mga ganitong battle kasi kailangan mo rin i-factor in yung punto. Tama. Parang Diba? mas Can you see that shit? Kailangan yung point. Anong point mo? Ina-reference mo lang kasi sikat or kasi namatay or pinatay or nagpakamatay? Diba yun yung point? Kaya Vitrom ako dito. mas na ni Vit yung punto niya. Mas kumbaga mas na defend. Tangina, sino kaya binoto ni Looney? 3-2 ba? So meaning binoto ni Looney si okay. Parang ganon. Kumbaga, hindi, ayun, mas sangayon ako doon, pero mas mas nagamit niya sa battle, parang ganon. Kasi yung kay EJ, medyo naging overkill na yung shock value eh. Pero yun, grabe yung performance silang dalawa. Pero sa akin, sobrang dikit, Vitrom. Vitrom. Binoto ko, against ako dun sa mga Sino ka? si EJ, Okay. mga ano niya, Okay. yung 3 ang dahil Oh, hindi bumoto si Looney. bibigay
siyang mga Kaya mga wala akong masyadong paki. Binoto. Tangina nga, nag-lash si Looney tapos si AJ binoto niya. Tangina naman pare, dapat si Vitrom. Ba't kaya binoto ni Looney? Looney, binoto ko si EJ Power. Kasi? Sobrang na-enjoy ko yung battle na yun. Pinakamalakas na Vitrum na Binoto mo siya, sinabihan ka niya mamamatay ka na. Yun ba yun? nakita ko ever. Pero Sabi? gaya na sinabi, pinakamalakas na Vitrum na nakita ko ever. Pero gaya na sinabi ko, lagi may mga kalaban si EJ Power na Wait lang, let me just say this. Kung ito yung kalaban ni GL na Vitrom nung finals, talo si GL nun. Napaka-gago na Vitrom na to, men. Sayang. like top form yung pinapakita pero nagagawa ni EJ Power na one-upan pa rin yung round. Gaya nung sa round 1, napaka-solid na round 1 ni Vitrum. Akala ko talaga sa kanya na yun. Sa kanya yun. Ipinakita ni EJ Power kung gaano niya ni-level upan yung performance and yung pagiging kupal, yung tema ng hindi nila sinasadya na maging tema ng opener ng laban. So round 1, binigay ko yun kay EJ Power ng dikit. Sobrang dikit lang yung round 1. Round 2, feeling ko ito yung pinakamalakas na round ni Vitrum. Round 2. Yeah, kanya yun pare. Malakas din si EJ Power dito pero feeling ko Round yung 3 nga, paano dapat niya kanya kinlose din yung yun round 2 hindi enough para talunin yung round 2 ni Vitrum. So binigay ko yung round 2 kay Vitrum. Round 3 naman, maganda yung laman na nilalaman ng gustong sabihin ng rounds ni Vitrum. Pero feeling ko nag-sacrifice siya ng konti doon para sa ipinaglalaban niya bilang aktivista. Bagay, tama. And medyo kapos na yung hinga niya doon. Hindi katulad, hindi na kasing swabe yung performance and delivery niya sa round 1 at sa round 2. Malaking factor yon kung bakit mas pinaboran ko sa round 3 si EJ Power. Kung saan doon siya pinaka naging natural. Parang mas stressful pa mag-judge sa ganito, no? Yung talagang balagbagan kahit hindi siya tournament. Pinaka-cool, pinaka-confident, and naibalik niya lahat ng mga pinupunto ni Vitrum all his career about sa pagiging aktivista. Nagamit niya yun pabalik. Kumbaga, Actually, parang naribat judo, niya. nagamit yung weight ni sa sarili niya para maibato niya si Vitrum. naribat So, niya ng EJ Power, sinasadya. binigay ko sa kanya yung round 3. So, round 1 at round 3, EJ Power. Pero, saludo sa dalawang to. Sobrang Gets ko, na-enjoy ko gets yung ko si battle Luli. na to. Vitrum, napakalakas din. Congrats sa inyong dalawa. Ayun parang nakita ko yung gusto kong mangyari. Manalo matalo, talagang sumagasa. Yun yung nangyari. Talagang kung maabot nyo. Tapos yung material ko din nakakatawa na na-appreciate ng mga tao talaga ng alam mo yun, sa Sobra. ganung level talagang palitan yung aura battle, yun yung nangyari. Ganun yung dating. Sa kupalan gusto mo mahusay ka, puta ang lalanon. Pero ang totoo, good guy ka, tangina sama nun. Kaya di ako sasang-ayon, yung angas mo ngayon ay fucking doubt. Gago, wala akong respeto sa rapper na isa lang ang body count. Yon, I'm back. Grabing digdigan yun. In-expect ko na ganun Okay lang inang mukha to ni GJ, no? Hindi mo sabihin mo sa akin na ganito yung mukha ng horrorcore, parang hindi ako maniniwala eh. Parang masyado mabait yung mukha niya. Tangina nito eh. Oh. Parang good boy shit. Tapos, ina talaga. Tatingin ko tumatapang talaga to si Gago kasi bukod sa army siya, sa ibang bansa siya nakatira kasi hindi siya malakas si Vitrum sa stage. Pero sinubukan ko lahat para tapatan yung enerhiya niya and sobrang saya ko na ganun yung reception namin ng tao. Sana na-meet namin yung expectation para sa laban na yun and feel ko naman ako medyo personally siya, no? na meet ko yung gusto kong kahinatnan ng laban namin. Ano, paubos na ba yung mga tunay? Bilang na lamang sa daliri, tandaan nyo tong bagong moto ng flip-top, kupal lamang ang mananatili. Ayun, gumagawa ko na pinipili ko na tapusin yung album, lalabas ko next year. Sobrang ang gaganda nung nagiging progress talaga. Hopefully malabas ko siya ng talagang, alam mo yun, iba kasi parang niluluto talaga yun ng mainam eh. Tapos, papakiramdam ko, hindi ko alam kung kaya kong panindigan sinabi ko kanina kasi ibang klaseng appreciation. Pero game naman ako na may iba tayong mga ginagawa rin sa buhay talaga na kailangan pagtuunan ng pansin. Siyempre, naman to. Kasi sabi niya panindigan yung
Pag natalo, di na magra-rap, ganon. Wala lang yun, pre. Usap hangin lang yun. Huwag kang tumigil bumatel, tangina mo. Ngayon ka lang magpa-prime eh. Parang show, shit, trabaho lang din. Pero ayun, sa mga patuloy na nakikipaglaban sa buhay, syempre, di natin pwedeng payagan na sinasamantala tayo ng gobyerno na kinukurakot tayo. Kaya Talaga? tuloy-tuloy lang sa mga laban. Okay lang, tapos, ina nyo. ayan, ibagsak ang mga kurakot hanggang mastermind. Yun, to the first power, nasa Spotify, YouTube, at saka iba pang streaming apps. May ginagawa din akong bagong EP ngayon. Ibang klaseng naman to, EJ Power na Instagram. Sa mga hindi lang sa laban pumupunta, hindi lang sa laban nagbibigay ng mga malulupit na mga ebas, kumbaga pati sa ibang ginagawa din, bukod pa sa sining. Ayun, maraming salamat po. Tuloy-tuloy lang din ako sa kasi nakakagaan. Sa tingin ko siya yung pinaka-effective na activist sa history ng battle rap. Sobrang galing at talino talaga. Tsaka iputang na yung bayag niya. Ang laki talaga ng bayag nitong gago natin, men. Saludo. Ano din yung mga binibigay nung ganun. Sa mga sumusuporta sa Flip Top 2026. Yeah! Yun, maraming salamat sa inyong lahat sa mga sumusuporta. And yung battle nga pala kanina, sana na-gets nyo yung context nung ginawa ko. Lalo na yung ginawa ko, I have to play the villain role kasi sobrang hero si Vitrom dito sa sa Flip Top. So, kailangan ko maging kontrabida yun. Walang explanation. Pag gago ka, rarason ka pa. Minention mo yung whole name ng mga tao. Tarantado ka, kasama na sa buhay mo yun. Walang play the villain role dun. Pag minention mo na yung whole name ng tao, dalhin mo na sa buhay mo yan, di ba? You can have it both ways, EJ. Walang battle lang dito, men. May kaakibat na responsibilidad at balik sa'yo yan. And well, gawain mo naman yan. Good shit. I mean, the battle was amazing, pero hindi mo pwedeng sabihin na battle lang to. 'Di ba? Angkinin mo at own that shit. Yun lang. Maganda yung battle. Well, medyo disappointed sa result, pero very nice. Siguro baka bias lang ako, no? Wala lang may pake. Subscribe para sa iba pa. Yeah.